Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, no. Ito po ang latest update natin para nga po dito kay minomonitor natin na bagyong Marce. Si bagyong Marce nga po ay mas lumakas pa, no, at tinataglay na nga po nito yung 85 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na nga po yan na abot ng 105 km per hour. Bumilis nga po ito sa 30 km per hour. At mapapansin nga po natin, no, nagbago rin po yung kanyang forecast track sa European Center at ito po'y posibleng sa extreme northern Luzon yung kanyang magiging tatahakin ngayon. At yung kanyang extension naman ng kaulapan ay posibleng umaabot na po yan hanggang dito nga po sa may eastern section ng Visayas, Bicol region, at yung pinaka-extension pa po, no, yung mga kalat-kalat na pagulan ay abot po yan sa may parte ng northern Luzon at asahan nga po natin may mga pagkulimlim ng kaulapan at mga biglang pagbuhos ng mga hihina at katamtamang pag-ulan lamang. Dito naman po sa infrared satellite image po natin, mapapansin nga po natin na yung malawak na kanyang kaulapan at asahan na nga po natin yung pagbilis nito ay mas posibleng tumaas pa hanggang severe tropical storm. Mamaya o bukas ng madaling araw ay posibleng mas lumakas pa nga po ito. At dito naman po sa may forecast track ng European Center, dito po mapapansin natin, posibleng nga po bilang isang typhoon category, dadaan po yan dito sa may parte ng Babuyan Island. Posibleng nga po magkaroon yan ng landfall scenario dyan, pero hindi pa rin natin niro-roll out yung posibilidad na umangat pa po yan kung hihina nga po yung high pressure area na umiiral ngayon dito sa may parte nga po ng China. Dito po yan sa pagitan ng China at ng Korea. At kung sakali man po na lalakas naman yung high pressure area ay posibleng mas bumaba pa ng bahagya ngayon itong si bagyong Marce. Bukod nga po dyan, meron tayo isang posibleng imomonitor na panibagong bagyo na halos same direction lang ang tatahakin nila. Ito po'y posibleng si bagyong Nico kung sakali pong magtutuloy itong panibagong sama ng panahon na ito. Makikita natin yung kanyang direksyon ay patungo ng China, ay rather ng Japan, pero dahil nga sa pagtulak ng high pressure area, bababa po yan at posibleng kung mapapansin natin, posibleng dito rin po yan dumaan sa parte ng extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin nga po para sa ating mga kababayan dahil delikado na naman po itong si bagyong Marce na mataas po ang tsansa na magkaroon ng landfall scenario somewhere in extreme northern Luzon or dito nga po sa parte ng northern Luzon. Sana po lahat ng ating mga kababayan ay nakahanda na para nga po dito sa panibagong bagyo. Dito naman po sa forecast track ng Bagong Pag-asa DOST, halos parehas na nga po sila ng European Center at nakikita na nga nila yung kanyang pinakasentro. Pero again, inulit natin, ito nga po tinatawag nating cone of uncertainty. Diyan pa rin po maglalaro yung pinakasentro ng isang bagyo dahil ito po ay unpredictable pa rin po yan dahil malayo pa nga itong si bagyong Marce. At dito naman po sa may advanced weather forecast natin, possible nga po by November 5. By November 5 ay malakas yung pagbugso ng northeasterly wind flow at saka yung high pressure area, kaya mapapansin natin yung pagbaba nito ni bagyong Marce by November 6. Asahan naman po natin na medyo babagal po siya ng bahagya at malakas pa rin po yung pagbugso ng hangin na nanggagaling nga po dito sa parte ng China. At pagdating naman po ng November 7, asahan na nga po natin, nandito na po yan sa parte ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng November 8, dyan na po yan mag-uumpisa, natatawirin na nga itong parte ng extreme northern Luzon. By November 9, ito po ay andito na sa may western section ng ating bansa at ramdam na ramdam pa rin po yan dyan. And pagdating ng November 10,
ito po'y lalayo na ng landmass ng extreme northern Luzon, habang mayroong panibagong sama ng panahon na nagbabanta dito nga po sa eastern section ng northern Luzon, at meron pa pong isa pang panibagong low pressure area. Pagdating naman po ng November 11, asahan nga po natin posibleng maging bagyo itong kasunod ni Bagyong Marce. At pagdating naman po ng November 12, asahan nga po natin ito po ay aangat, pero dahil nga sa pagtulak nitong high pressure area, posibleng nga pong bumaba muli yan sa extreme northern Luzon, at may kasunod pang isa pang low pressure area na sa ngayon po masasabi natin ito ay mababa naman ang chance na maging isang ganap na bagyo, habang ito nga pong si posibleng bagyong posibleng panibagong bagyo na si Bagyong Nika ay posibleng bumaba po yan dito sa parte ng extreme northern Luzon. Dito naman po, para nga po sa mga nagtatanong bakit daw po palaging dito sa may parte ng extreme northern Luzon yung kanyang direksyon ng mga bagyo. Kung mapapansin natin, yung temperatura ng ating karagatan at yung pagtulak ng hangin, yung easterlies, ay halos puro pataas po yan. At dapat po yan, ang magiging senaryo po yan ay magre-recur po dapat yan palagi dito papunta sa may karagatan ng Japan. Pero kung mapapansin natin, may pagbugso po kasi ng northeasterly surface wind flow, at habang may high pressure area dito nga po sa may parte ng Korea, yan po yung isa sa tumutulak nga po para itong sama ng panahon o bagyo na nabubuo dito ay bumababa patungo nga po dito sa may parte ng Vietnam. Kung mapapansin natin yung direction ng hangin, ito nga po ay pababa, papunta po yan dito sa parte ng Vietnam. Kaya dyan po nagaganap yung ating pagbabago nung direksyon ng bagyo. Depende pa rin po yan kung patuloy lalakas itong high pressure area or hihina, depende po yan. Kung humina yan, mataas po ang tsansa na aangat itong si Bagyong Marce, at kung lalakas po yan, mataas din po ang tsansa niyan na mas bumaba pa. Again, inuulit po natin, itong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posible pang senaryo nitong posibleng dalawang sama pa ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.